Isang magandang gabi po sa bawat isa. Pumuli ang inyong kamanggagawa, Brother Paul Dito Jose, pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. At ito po ang ating time in the Word, our twice a week online Bible study. At tayo ay nagpapasalamat sa Diyos na patuloy niya tayong iniingatan, pinaprovide ang ating mga pangangailangan at sinusustentuhan hindi lamang ang ating pisikal na buhay, kundi maging ang ating buhay pananampalataya. Kaya tayo po ay namamangha patuloy sa kabutihan, pag-iingat, at mga biyaya ho ng Panginoon sa atin. At we are excited sa ating pag-aaral ngayong gabi sapagkat ang ating pinag-aaralan or ang serye na ating pinag-aaralan ay isang napakahalagang paksa para sa bawat isang mananampalataya sapagkat ang bawat isa sa atin ay inutusan ng Diyos na ihayag ang ebanghelyo. Or, sabi nga ng ating Panginoong Hesus, ay gawing disipulo ang lahat ng mga bayan o mga nasyon. So, ito ang ating pinag-aaralan kung paano natin ito gagawin sang-ayon sa salita ng Panginoon. And I hope ay ang ating mga nakaraang pag-aaral ay naging pagpapala po sa bawat isa sa atin. So bago ho tayo dumako sa ating pag-aaral ngayong gabi, tayo ho muna ay magbigay ng ilang mga announcements para ho sa ating mga kapatiran, particularly dito sa JCBC. Sa Sunday, we are still under MGCQ, pero allowed na ho ang 10% ho ng attendance. So that's around 20-25 people para ho sa ating bahay-sambahan. And so, iniles natin agad yung mga tao na madalas yung nandito at kailangan nandito. So, meron na lang around 20 na katao ang maaari. So, I would like to encourage with that. I'd like to encourage ang ating mga kapatiran na please take time and to really consider and find ways kung paano makarating dito sa bahay-sambahan. Kasi ang Bible ang nagsabi, kailangan natin ang pagtitipon. Ano ho? Di lang to isang bagay na inimbento ng mga pastor, di lang to isang bagay na gusto lang namin para maraming tao sa church. No. God designed our Christian lives. Ano? Dinisenyo ng Diyos ang ating buhay Kristiyano at isa sa mga nasa sentro nito ay ang pagtitipon-tipon ng mga mananampalataya. If you remember, doon sa ating nakaraang serye, mga marka ng tunay na Kristiyano at isa sa marka ng totoong Kristiyano ay siya'y pumipisan kasama ng mga kapwa Kristiyano. At isa sa mga ebidensya noon ay if we will look sa bagong tipan ay nandoon ang kapahayagan na ang kalooban ng Diyos at disenyo ng Diyos sa buhay mananampalataya ay kasama nakikipisan. Just for example, lahat ng mga, hindi man lahat, halos lahat ng mga sulat sa bagong tipan ay nakalaan para sa mga churches. So, it is assumed na ang mga Kristiyano ay nahandoon sa mga pagtitipon at pagbinasa ang mga sulat na yun, maririnig nila at mauunawaan nila ang kalooban ng Panginoon. Yes, with the present pandemic, I know, very much limited, pero ang sa ngayon, ang hindi pinahihintulutan ng gobyerno ay 18 years old pababa and 65 years old pataas. At yung mga may underlying condition. So kung ikaw ay isang Kristiyano at nahandoon naman sa pasok ka, ano ibig sabihin pwede, may obligasyon tayo na inuutos ng Diyos na tayo ay nasa bahay-sambahan. So take time to think and maybe kailangan may mga ayusin sa schedule at kung sakali man na nalalagay na doon sa sitwasyon na sabi nga sa Hebrews 10 ay naging kasanayan na, kapatid, nais kitang tawagin sa pagsisisi at gawin natin yung tama, yung kalooban ng Panginoon. Okay? So, on Sunday, 8:30 ang simula ng ating gawain. Yes, i-live stream natin yan. Pero kung sakaling ikaw ay able at available, be here at church, yun ang kalooban ng Panginoon. Now, kung kayo naman ay a-attend, please let me know sapagkat i-record natin yan at upang huwag lumagpas doon sa inilagay na bilang o titakdang porsyento ng ating gobyerno para ingatan po tayo. And then also,
Na-i-announce na rin ho natin sa post natin sa Facebook ang ating hong kapatid na si Brother Romy Borromeo ay inihatid na sa huling hantungan. At salamat sa Panginoon, nabigyan tayo ng pagkakataon na makapangaral ng salita ng Panginoon sa huling araw na yun. At nandun ang mga kapatid, ilang kapatid, nandun ang mga anak, mga apo, mga kamag-anakan, kaibigan ni Brother Romy Borromeo. And by the grace of God, we tried our best to make the gospel clear sa kanila. And papray natin ang comfort still para po sa Borromeo family at lalo na kaligtasan para sa mga mahal sa buhay po ni Brother Romy. Additional prayer request, papray natin si Brother Dave Paule. I believe mamaya ho makakasama natin siya sa prayer meeting. Pero pag-pray natin yung kanyang pangangailangan ng botox procedure, hopefully yung doktor ay makapag-klinika na, makapagbukas na ng klinika at magawa yung procedure na kailangan po para sa ating kapatid na si Brother Dave. Si Sister Hope Hermia, tuloy natin ipag-pray ang kanya pong recovery, lalo na doon sa sugat na meron siya, at nawa ito'y magtuloy-tuloy at wala nang maging pang komplikasyon. So ipatuloy natin yung isama sa panalangin. I would like to encourage ang ating mga kapatiran kung meron ho kayong mga prayer requests, and also kung meron mga mag-birthday, mag-anniversary all throughout the week, please do let us know mga kapatid. Kahit doon sa mga group chats natin or sa Facebook group natin, let us know para mabati natin. Hindi man tayo makapunta para makimerienda, joke lang po, pero para mabati lang ho natin ang ating mga kapatiran para ho ma-celebrate, makipagdiwang tayo, makigalak tayo kasama nila sa katapatan ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Okay, so I believe that covers all ng ating hong mga announcements. Pag-pray ho natin ang ating gawain. April, May na next month, mag-11 years anniversary na ang JCBC, and it will still be under the COVID-19 pandemic kagaya nung nakaraang taon, yung ating 10 years anniversary. So please pray for wisdom upang tayo po ay makapagdiwang pa rin, nakapagbibigay luwalhati sa Diyos, and magamit ito para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Okay, so yun po ang ating mga announcements and mga reminders. At ngayon ho'y dadako tayo sa isang sandali ng panalangin, and then we'll jump right in sa atin hong pag-aaral ng salita ng Panginoon about biblical evangelism. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, kami ay patuloy na nag-upuri sa iyo, papasalamat sa iyo, nagagalak sa iyo, O Panginoon. Namamangha sa iyong labis na kabutihan, sa iyong mabagal na pagkagalit, sa iyong mahabang pasensya, sa iyong makapangyarihang kamay. Lord, lalo't higit kami namamangha sa dakila mong biyaya at pagmamahal na sa amin ay nagdigtas. Pinakita mo ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng iyong bugtong na anak na siyang pampalubag loob para sa aming mga kasalanan. Siyang nagbayad. Siya na walang kasalanan ay tinuring na may kasalanan upang kami na may kasalanan ay magkaroon ng kapatawaran, paghuhugas at mabihisan ng perpektong katwiran at maging katanggap-tanggap sa iyo. Panginoon, tunay, kailangan namin ng lalo pang mas malalim na pagkaunawa, mas malawak na pagkabatid ng dakilang kaligtasan na ito, at also hindi lamang ito maging kaalaman, kundi ito'y magdulot sa amin ng pamumuhay sa paraan na karapat-dapat sa Ebanghelyo. Panginoon, nilalapit namin sa iyo ngayon, iba namin mga kapatiran, nandoon ang malabis na pangangailangan. Lord, una, we pray for the Borromeo family. Habag ka po nawa, bigyan mo sila patuloy ng comfort sa pagkawala ng kanilang ama ng tahanan. Nawa, Panginoon, ay ikaw pa rin ang kumilos. At nawa ang ebanghelyo mo ay tunay na sampalatayanan ng mga mahal sa buhay ni Brother Romy. Mahabag ka, Panginoon. Ikaw po ang magligtas. Lord, we do also pray para po kay Brother Dave Paule. Alam mo po ang kanyang kalagayan. Batid mo po ang bawat kirot.
aming hinihiling, nabigyan mo po siya ng comfort. And also, Lord, loobin mo po nawa na magbukas ng klinika, napatan na ng katampatang lunas ang kanya pong nararamdaman. At nawa, O Diyos, ay mga bagay na ito ay patuloy na magtulak sa kanya palapit sa iyo. Also, we pray for Sister Hope, patuloy na kagalingan, safe na kagalingan mula sa operasyon na ginawa po sa kanya. And dalangin din namin sa Super Lester, Panginoon, sa kanya pong patuloy na pagpapagaling din mula sa operasyon sa ulo, maging ang mga therapy na kailangan pa. Ikaw po nawa ang patuloy na gumabay at mag-provide sa kanya pong mga pangangailangan. Muli, Panginoon, alam po namin, ang iyong kamay ay hindi maiksi. Sa iyo ay walang imposible at kung kalooban mo, ito po ay mapangyayari. Alam din namin na, O Diyos, na ikaw ang Diyos na alam, nakakaalam ng aming mga pangangailangan bago pa namin hingin, at lahat ng ito, Panginoon, ay iyong tidinggin sa ngayon sa iyong kalooban. Aming hiling, hingi rin ang iyong paggabay, pagtuturo, ang iyong liwanag sa aming pag-aaral ngayong gabi. Ingatan po kami at tulungan. Lahat ng ito ay dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Okay, so tayo ho ay dumako na sa ating pag-aaral ngayong gabi. As we have said, we are studying about evangelism, or properly, tingin ko mas magandang tawagin, biblical evangelism, and we are now on lesson number 11. At hindi man warning, pero paunang sabi, ang ating lesson po ngayon ay para sa maraming Kristiyano sa panahon natin ngayon ay medyo mahirap lunukin, pero I would like to ask for your patience na talagang tignan natin ang salita ng Panginoon, kung ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol ho sa katotohanan na ito na atin pong pag-aaralan. So let's jump to our review. Nakita natin, kinonsider natin ang New Testament concept of evangelism, at nakita natin na ang soberanong Diyos sa kaligtasan ng tao, we have seen that, ang Diyos ang pumipili, ang Diyos ang tumatawag, so siya ang soberano pagdating sa kaligtasan, ay siya rin nag-utos sa kanyang mga tao o sa mga mananampalataya na maging masigasig kapag hahayag ng ebanghelyo at pagtawag sa mga tao sa pananampalataya at pagsisisi. So hindi pwedeng gamiting palusot ang pagiging soberano ng Diyos sa malamig na pakikitungo sa paghahayag ng ebanghelyo. As we have studied, ito pa nga dapat ang magtulak sa mas masipag at mas mainit na paghahayag ng ebanghelyo. The main occupation of the church in relation to the world is to make disciples of Christ. Yun ang pangunahing gawain ng church, not to promote world peace, not environmental concern or global warming, kung hindi to make disciples. Yun ang unang trabaho ng church in relation to the world. Then, we gave our definition of evangelism, at ito yung hinihimay-himay natin, and nakita natin na ito yung New Testament concept, at lahat ng bahagi ng definition na ito ay grounded sa mga katotohanan ng salita ng Panginoon. Evangelism is the work of God in using Christians to communicate the gospel message to men and women as sinners with a view to their conversion under the mandate of the church. So ito yung ating working definition, and we are working through this definition, and nasa tayo sa pang-apat. So we have studied about the beginning. Evangelism is the work of God. Our evangelism, ito yung isa sa mga main point natin sa number 1, our evangelism in message, motive, and method must be theocentric. Medyo heavy word. Ang ibig sabihin, theo, God-centric, centered, God-centered. Dapat ang ating paghahayag ng ebanghelyo sa mensahe, sa motibo, at sa metodolohiya o kung yung kaparaanan na ginagawa natin para ihayag ang ebanghelyo. Tingnan natin ang instrumentality of Christians, ang pangunahing ginagamit ng Panginoon. So letter A, ang Diyos ordinarily gumagamit ng mga tao, and then letter B, ang pangunahing ginagamit ng Diyos sa mga tao sa paghahayag ng ebanghelyo ay walang iba kung hindi ang mga Kristiyano. And we clarified this point
and also emphasize dito sa puntong ito, there is an essential place for the actual efforts of believers in pursuing God's work in evangelism. So merong lugar ang effort. Okay? So hindi ito gagawin ko na lang and then bahala na si Lord, gagawin ko ng bahala na, gagawin ko ng bara-barabay. No. We must exert effort. Andun yung ating pag-iinam, pag-aayos. Gagawin natin lahat ng ating magagawa. Again, within the bounds of Scripture, may effort tayong ilalaan, pero while maintaining na ito ay nakaasa sa Panginoon. And then number 3, isa ito sa mga kailangan natin talagang diinan, because without this, there is no evangelism. Okay? Ano man yung activity, if without the evangel, ano man yung aktibidad, kung wala ang ebanghelyo, edi hindi ito matatawag na evangelism. The consistent message of the apostles and the early church is the person and work of Jesus Christ, and that is the gospel. Ito yung consistent from when we look at the New Testament, ito yung palagi ang mensahe ng mga apostol at ng una o maagang iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. Sa Luke 24 verse 47, ang sabi ni Jesus mismo, and that repentance and remission of sins should be preached in His name, that is in His authority, through Him, sa pamamagitan niya. Saan daw ito ipipreach? Among all nations, beginning at Jerusalem. So, beginning at Jerusalem, mga Hudyo, among all nations, even to the Gentiles, it will be the same message. Repentance and remissions of sin through the Lord Jesus Christ. Yun pa rin ang mensahe. Bakit mo natin didiinan to? Sapagkat merong mga mangaral, and I have encountered mga Baptist na nagtuturo na may ibang paraan ng kaligtasan sa mga Hudyo, iba ang karaan ng kaligtasan para sa mga Hentil. Nagtuturo din sila ng ibang paraan ng kaligtasan sa lumang tipan at ibang karaan ng kaligtasan sa bagong tipan. Well, as we have been studying, hindi ito totoo. At ang utos ng ating Panginoong Hesus ay ipangaral ang kapatawaran ng kasalanan, pagsisisi at kapatawaran ng kasalanan sa pamamagitan niya sa mga Hudyo at sa mga Hentil. At ito rin yung consistent na mensahe ni Pablo, 1 Corinthians 2:2, for I determined not to know anything among you save Jesus Christ and Him crucified. Again, the person and the work of Christ. Yun to ang consistent na mensahe ng paghahayag ng ebanghelyo throughout the New Testament, at ito yung ating aplikasyon. Ito din dapat yung ating mensahe. Ito yung sentro ng ating pag-eebanghelyo. And then next point, to compromise the message of the gospel is to be an enemy of the gospel and to lead people to damnation. Pag kinumpromiso natin, in a sense na binawasan natin, gaya sa 1 Corinthians 15, no resurrection, or dagdagan natin, Galatians chapter 1, dagdagan ng circumcision, we compromise the gospel, at ito ay pagiging kaaway ng ebanghelyo at pagdadala sa mga tao sa kapahamakan. Isang mahalaga o ilang mga mahalagang bagay, let us be very careful not to substitute a method or form of evangelism to be the means or power of God to save sinners. Isa sa mga talagang dinidiinan natin ay itong talamak na ginagawa ng maraming mga churches na nagso-soul winning, ay itong sinner's prayer. And I hope ay nauunawaan nyo yung ating stance dito. We're not saying na itong sinner's prayer is of the devil. Ang sinasabi natin ay may panganib kung ito ay ipinangpapalit na or idinadagdag na sa ebanghelyo. Remember sa Acts
chapter 17, ang sabi, or 15, ang sabi ho ng mga tao, o merong mga nagsasabi na hindi sila maliligtas, liban sila'y tudiin. Well, merong mga churches ngayon ay tila baga hindi maliligtas ang tao, libang sila'y sumunod sa sinner's prayer. And that is very dangerous. So, kailangan ho nating maging malinaw sa bagay na ito. Let us maintain the goal of communicating the gospel truth clearly to the lost as we evangelize. That should be our goal. And again, I hope hindi kayo nakukulitan sa akin, pero personally ko hong nasaksihan, sumama ako sa isang soul winning, sa isang malaking church. Ako'y first time doon, so syempre ako'y pumartner sa isang matagal na doon, at ako'y una is nanonood, pinagmamasdan ko, inoobserbahan ko kung paano yung ginagawa nila, at itong lalaking ito ay sinubukang mag-soul win, at kinausap niya ang isang babae, at pagkatapos ng lahat, nung kanyang tanungin ng ilang diagnostic question itong babaeng ito, malinaw na malabo. Malinaw na malabo sa kanyang ebanghelyo. Hindi niya naintindihan ng ebanghelyo. Pero ang goal ng soul winner ay hindi yung maintindihan ng ebanghelyo. Ang goal ng soul winner ay mapasunod sa sinner's prayer. At naging successful siya. Napasunod niya sa sinner's prayer, yung babae, habang nananatiling hindi nauunawaan ang ebanghelyo. At habang kami ay paalis, ay siya'y nagpupuri, praise God, she got saved. At yun ay nangyayari sa maraming mga ministries, sa maraming mga churches sa panahon natin ngayon. Our goal must be to communicate the gospel truth clearly. Makakakita pa ho tayo ng mga susunod na halimbawa, kagaya ho ni Apostol Pablo sa Acts 17 verse 2, and Paul, as his manner was, went in unto them, and 3 Sabbaths, 3 Saturdays, this is with the Jews, reason with them out of the scripture, opening and alleging that Christ must needs have suffered and risen again from the dead, that is the gospel, and that this Jesus of Nazareth, his person, whom I preach unto you, is Christ. In all 3 occasions, that's 3 Sabbaths, Paul sought one thing. Meron lamang siyang isang goal. Ipresenta at kumbinsihin sila sa katotohanan patungkol kay Kristo, sa katotohanan ng ebanghelyo. Ito yung kailangan nila. At ito yung pinupunti rin ni Pablo. Ipaunawa, ipakita sa kanila, makumbinsi sila sa katotohanan ng ebanghelyo. And that's a great difference. Kung ang goal mo sa soul winning ay maunawaan nila ang ebanghelyo, o kung ang goal mo sa soul winning ay mapasunod sila sa isang panalangin, that's big difference. Yung isa ay kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas, at yung isa ay isang delikadong kalagayan. Note, the primary target is the understanding of the hearer, that the emotion, or to make a decision. Ang after, ang punteriya ay yung pangunawa. Kailangan nilang maunawaan at makumbinsi sa katotohanan ng ebanghelyo. Yun yung atin pong goal when we try to share the gospel. And then number 4, at dito tayo magtatagal ngayong gabi, at nasimulan natin to last time at hindi pa rin natin to matatapos ngayon. Ano po? The sinner status of the hearer. Madalas ko ito kinukumpara sa isang doktor at pasyente. Ang gamot o ang treatment, ang procedure ay depende sa kung ano at gaano kasidhi ang kalagayan ng pasyente. And when we say ng isang tao ay sinner, gaano ba kasidhi, gaano ba katindi yung kanyang kalagayan. And then makikita natin ano ba yung pwede natin gawin. Meron ba tayong kayang gawin sa patungkol sa kalagayan nila. So tingnan natin ito. So the sinner status of the hearer. Evangelistic zeal and method will be proportionate to our grasp of the sin problem of all men. Gaano ba
natin ka-grasp, nauunawaan yung problema ng tao. Pag sinabi natin ang tao ay makasalanan, nauunawaan ba natin kung anong ibig sabihin nito? Or ang ibig sabihin lang natin, nagsinungaling sila minsan, nagnakaw sila minsan? Nauunawaan ba natin kung anong ibig sabihin ng Bible pag sinabing ang tao ay makasalanan? At yun yung isa sa mga goal natin sa ating pag-aaral ngayong gabi. So makita natin talaga kung ano ang kalagayan noong pasyente, and I will use that analogy, pasyenteng dumating at ma-diagnose ng maayos upang malaman natin ano ang lunas, ano yung paraan na gagawin, paano ito. So tingnan natin. Our chief source or basis about the true spiritual state of man is not psychology, philosophy, physiology, or sociology. We must go to God's revelation, the scriptures. Okay? So hindi basihan yung psychology, hindi ito yung ating pagbabasihan, hindi rin yung logic natin, hindi rin yung preference natin, kung ano ang sinasabi ng scriptures. So we will open the scriptures. Tingnan natin kung ano ang kalagayan ng isang taong makasalanan in relation to the gospel. So tingnan natin. We have considered some passages for the sake of time. Ilan na lamang ang ating reviewin. Genesis 6:5, and God saw that the wickedness of man was great in the earth, and every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Romans 3 verse 9, what then? Are we better than they? No, in no wise, for we have before proven both Jews and Gentiles that they are all under sin. As it is written, there is none righteous, no, not one. At maraming mga Baptist, maraming mga Kristiyano, alam itong Romans 3:10, there is none righteous, no, not one. Pero huwag nating putulin doon. Ang sabi sa verse 11, there is none that understandeth, there is none that seeketh after God. At mamaya babalikan natin itong particularly verse 11. And then verse 18, there is no fear of God before their eyes. So ito yung mga tao. They are sinners. At ngayon ay bakit? Bakit ganito ang kalagayan ng tao? Bakit ganito sila sa Genesis 6:5? Every imaginations of the thoughts of his hearts is evil continually. Why? Why is there none righteous? No, why is there bakit walang nakakaunawa? Bakit walang humahanap sa Diyos? Bakit sila walang takot sa Diyos? So tingnan natin, bakit nga ba? Well, isa sa mga makikita nating tugon sang-ayon sa Biblia ay itong doktrinang tinatawag na original or inherited sin. Again, this is a theological term at ito yung termino na inilagay para sa doktrina o sa katotohanan na ito. Ano itong doktrina ng original or inherited sin? The doctrine of original or inherited sin deals with the manner by which the sin of Adam affected the whole of humanity. Ang binibigyang pansin nito, pag narinig natin yung original sin, ang binibigyang pansin nito ay kung ano ang naging epekto ng kasalanan ni Adan, okay, at ni Eva sa buong sangkatauhan. Paano ba tayo? Or may epekto ba ang kasalanan nila sa atin o wala? O kung meron mang epekto, ano ang epekto nito? How did the sin of Adam affected us? Number one, meron tayong dalawa. Number one, inherited guilt. Nakita natin ito last Wednesday sa ating pag-aaral. We are counted guilty because of Adam's sin. Minana natin yung pagiging guilty. Adam as our representative, siya ang ating representante, the federal head, siya ay tinesting at siya ay bumagsak. Therefore, lahat ng lahi ni Adan na lalabas sa kanya ay kinukonsidera o itinuturing na makasalanan. That is guilty. It is a state. Hindi lang to feeling guilty, hindi lang ito guilty dahil because of ginawang kasalanan, kung hindi guilty status dahil sa ginawa nung ating representante, walang iba kung hindi si Adan.
At marami ang nag-view sa doktrinang ito to be unfair. Pambihira, Brother Paul, siya naman yung gumawa ng kasalanan. Bakit ako guilty? Well, again, ganito tinitignan ng Panginoon at dahil ganito nilalang ng Diyos ang tao at yung atin hong relasyon kay Adan bilang ating representante. At ito'y malinaw sa Romans chapter 5 verse 18. Therefore, as by the offense of one, and who is that? Adam. Anong sabi? Judgment came upon all men to condemnation. And ano ang pinapakita nun? That's showing guilty status. Ang ating estado ay guilty because of the offense of one. All are, lahat ay matuwid lamang na i-condemn. Because yung una na yon, unang Adan ay siyang representante nating lahat. And then sa Romans 5 verse 19, for as by one man's disobedience we were made sinners. Okay? So hindi lang to sinners dahil may ginawa sila o tayo, we were made sinners dahil may ginawa siya, isa, si Adan. Okay? So Adam as our federal head, as our representative, yung kanyang kasalanan ay ano? Tayo ay itinuring na guilty. So, ito yung isang epekto ng tinatawag na original sin. We inherited guilt. We are counted guilty because of Adam. And yes, narito ang lohika ng tao, ang feelings ng tao parang unfair. Pero tingnan ho natin ang katotohanan na ito. At actually, kung mananatili tayo sa Romans 5:19, ituloy natin yung basa. Ang sabi, so by the obedience of one, well, sino naman yung one na yun? Yung isa, nag-disobey. Yung one, si Adam, naturing na na-impute yung guilt doon sa kanyang mga nire-represent. Well, so by the obedience of one, sino ba yung perfectong naka-obey? Well, our Lord Jesus Christ. Ano mangyayari? Yung kanyang perfect obedience will be imputed. Ibibilang doon sa mga na kay Kristo Jesus. So, yun din yung sinabi nga dito sa ikalawang bahagi. So, by the obedience of one, shall many be made righteous. At ito yung kailangang kilalanin ng mga Kristiyano. Kung ikaw ay nakikinig ngayon, ikaw ay Kristiyano na, and you will shout, Amen! Purihin ng Diyos. You praise God doon sa katotohanan ng imputed righteousness ni Kristo, kung kaya tayo ay katanggap-tanggap sa Panginoon. At kung wala yon, alam natin na tayo ay patungo sa kapahamakan. So, hindi lang basta hinugasan at inalis yung ating kasalanan. Tayo ay binihisan ng perpektong katuwiran, and that is the imputed righteousness. At we say Amen. And again, because that is of the obedience of one. Bakit natin hindi kilalanin yung disobedience nung nauna na kung saan tayo ay tinuring na guilty? At actually, narito pa ang isang maganda at mahalaga. Only the biblical doctrine of salvation by grace through faith in Christ provides the only solution to the problem of original sin, and particularly yung inherited guilt. Other means of salvation, wala noon. Kapag ang salvation is by works, paano i-deal yung original sin? O gagawa sila ng gaya ng Roman Catholic, yung daw baptism, infant baptism ang nagwa-wash away ng original sin, and that has no basis in scripture whatsoever. Ang tanging tugon ay yung mabihisan tayo ng perpektong katuwiran, at ito ay galing kay Kristo, biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Ebanghelyo. So, again, nandito yung katotohanan. Pag sinabi natin ang tao ay makasalanan, hindi lang ito dahil may ginagawa siyang kasalanan o nagawa siyang kasalanan, kung hindi may ginawang kasalanan yung ating mga unang magulang, and that is si Eva at si Adan. And we are counted guilty. Okay? That is our status. Hindi lang yun, not just our status, but meron tong epekto sa ating nature, sa ating nakalimutan ko yung
Tagalog ng nature, sa ating kalagayan bilang tao. Ano pa yung epekto nito? Sa number 2, inherited corruption. We inherited corruption. Iba tawag dito, sinful human nature or fallen human nature. Sa iba namang theological books, ang tawag dito ay original pollution. Na-pollute ang ating buong pagkatao ng kasalanan. We inherited a sinful nature because of Adam's sin. Nung nagkasala si Adan, we did not just inherited a sinful status, guilty, we also inherited a sinful nature, yung gawi natin ng pagiging makasalanan. Having this sinful nature, anong epekto nito sa atin? Makes our disposition inclined towards sin and evil. Ano ang natural na disposisyon ng isang makasalanang tao na ipinanganak na tao? Well, ang natural na disposisyon, doon siya nakakiling, doon siya patungo, ay patungo sa kasalanan at kasamaan. At ito'y malinaw. Sinabi ni Pablo sa Romans 8 verse 7, but the carnal mind, at yung carnal mind dyan, sangayon sa context, ay hindi isang Kristiyano na may kaisipan na nakalaan lang sa mundo. Kung hindi, ang carnal mind dyan ay pinapatungkol sa mga hindi ligtas. At ano daw ang kalagayan, ano daw ang inclination, ang disposisyon ng isang hindi ligtas? Because the carnal mind is what? Enmity against God. Nakikipag-away laban sa Diyos. Hindi lang siya basta taong walang pakialam sa Diyos, siya ay hostile, siya ay may rahas, may galit, may pamumuhi laban sa Panginoon. At ang sabi pa dito, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Ay hindi siya nagpapasakop sa kautusan ng Panginoon at hindi niya kayang magpasakop. So dito pa lamang malinaw na ang kalagayan ng isang hindi ligtas, it's not subject to the law of God, neither indeed can be. Ito yung disposition, the fallen human nature. Ito yung ibig sabihin ng pagiging makasalanan. At titingnan pa natin yan as we go further. Anong connection nito sa evangelism? And I hope ay sundan po natin. Isa pang passage sa Bible nagpapakita in very vivid picture sa napaka tingkad na larawan ipininta ni Pablo ang pagkalagayan ng tao na pagiging patay sa kasalanan sa Ephesians chapter 2 verses 1 to 3. And let us read. Ang sabi, and you had he quickened who were dead in trespasses and sins. So ito yung ating kalagayan. Tayo ay patay sa kasalanan at pagsalangsang. Verse 2, wherein in time past ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. Anong sinasabi ni Pablo sa verse 2? Ang mga hindi ligtas ay under the influence and the power of Satan. Hindi mo kailangan maging satanista. He is at work in the children of disobedience, the unsaved. Now, pagdating sa verse 3, among whom also we all had. There is no exemption, Hudyo man o Hintil, religyoso man o hindi. We all had our conversation in time past in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind. At ang sabi ni Pablo, and were by nature the children of wrath, even as others. Anak ng kapuutan, anak ng pagkapuot. Ito yung by nature. Ito yung gawi natin. Again, ito ay epekto ng kasalanan. Lahat ng ipinanganak. Makikita natin mamaya sa ngayon sa Baptist Confession of Faith. Titignan natin ito para makita natin yung epekto nito lalo na sa gawain ng pag-eebanghelyo. So anong katotohanan? The truth of man's sinful nature does not mean that all men are as bad as they could be.
Now, baka kasi tayo ay maging masyadong exaggerated pagdating sa pagiging makasalanan ng tao. Yes, ang tao ay inclined sa evil. By the way, hindi totoo yung neutral. Hindi totoo yung may busilak na kalooban, likas na mabuti. No. Actually, ang likas natin ay masama. Masama. Remember yung halimbawa, last Wednesday, ang bata ay hindi mo kailangang turuan ng kasamaan. Ang patuloy at pinipilit laging ituro ay yung paggawa ng mabuti. So, makikita natin doon pa lang, yung natural ng bata ay patungo sa pasama. Pero, ang katotohanan na ito ay hindi nangangahulugan na ang lahat ng tao ay sagad-sagaran na sa kanilang kasamaan. Pag tumingin tayo sa lipunan, makikita tayo mga taong talagang pusakal na kriminal. Matindi, wala manhid na ang konsensya. Merong mga serial killer, merong mga talagang serial rapists, at merong mga taong kagaya ni Pol Pot at ni Adolf Hitler in history na talaga namang sadyang grabe ang kasamaan na kanilang pinakita. Pero meron din tayong mga taong makikitang matulungin. Tayo makikita mga taong mga pilantropo, mga taong may kabaitang taglay. So, yes, ang katotohanan ng ating pagiging patay sa kasalanan, ang katotohanan ng original sin, yung ating estado ng pagiging guilty at yung ating likas ng pagiging makasalanan, at tayo ay nakakiling sa kasamaan, hindi ibig sabihin nito na ang lahat ng tao ay sagad-sagaran na ang kanilang pagiging masama. Let us read ang comment ni Wayne Grudem sa kanyang systematic theology book about this. Ang sabi niya, the constraints of civil law, the expectations of family and society, and the conviction of human conscience all provide restraining influences on the sinful tendencies in our hearts. So, nandun yung sinful tendency, nandun yung sinful disposition, pero may batas. Pag ginawa mo ito, yari ka. Napipigilan. May expectation or even discipline ang family. Nasanay ka sa kasipagan at hindi sa katamaran. Naturuan kang maging tapat at hindi magsinungaling. At maging expectation ng society or nahandoon yung nilagay ng Diyos na konsensya sa tao at yung nakalimbag na kautusan ng Panginoon sa puso ng tao. Lahat ng ito ay it provides restraining influences na pipigilan. Yung taong pabulusok sa kasalanan, ito ay napipigilan yung mga sinful tendencies in our hearts. Therefore, by God's common grace, people have been able to do much good in the areas of education, the development of civilization, scientific and technological progress, the development of beauty and skill in the arts, the development of just laws, and general acts of human benevolence and kindness to others. So because nandito yung mga common graces, ang tawag ng iba ay restraining graces, as we have said, andun yung family, civil law, and so on, ay ang tao ay merong pag-unlad. At makikita natin na may mga mabubuting mga bagay sa iba't ibang mga area o iba't ibang mga aspeto. And again, makikita tayong kabutihan at hindi lahat ay grabe ang kasamaan. Pero, note, the presence of this goodness of people does not negate the truth of man's fallen condition. Okay? Meron man tayong kakilala na siya ay lamang simbahan, mabait pa kaysa mga ibang Kristiyanong kilala natin, mapagkakatiwalaan, honest, tumutupad sa mga usapan, at maaaring generally napakaganda ng kanyang patotoo sa lipunan, matulungin. Pero hindi ibig sabihin noon ay wala na siya sa kondisyon o wala na yung kanyang sinful, fallen condition. Okay? So, again, we must remember, sa tuwing tayo ay maghahayag, magbabahagi ng salita ng Diyos sa iba, ang ating kakausapin ay makasalanan. Number 1, guilty status. Number 2, merong fallen, sinful nature.
Yun yung natural niya. Makikita natin yung epekto pa nito as we go on. The best, the most educated, the most religious, and the most morally upright man is still affected by sin. He or she is a sinner. Kung meron man tayong anak, gaano man ka-cute nung anak, siya ay isang makasalanan pati. So, makita natin na pambihira, Brother Pog, hindi lang pala ang problema ng tao, hindi lang pala yung minsan siya ay nagsinungaling, o minsan siya ay nagnakaw, o minsan siya ay nag-partake sa sexual na kasalanan. And yes, masama yun at problema yun, pero nakikita natin na ang actually yung mga yun ay bunga. Narito yung ugat. So, ang isang tao ay makasalanan, hindi lamang dahil sa ginagawa niya sa labas, kundi mismo sa kalagayan at kondisyon sa loob. Ang tao ay makasalanan. Well, ito yung tanong, sang-ayon sa ating paksa. Ano ang relasyon nito sa pangangaral ng Ebanghelyo? Anong epekto nito? Or meron ba? So, kaya yung sabi ko, pupunta tayo sa 1689 London Baptist Confession of Faith, at sinadya ko puntahan natin ito sapagkat I've met some mga kapwa ko Baptist na parang tinatanggihan nila ang bagay na ito at sinasabi nila, ano ba naman yung aral na yan? Ilayuan mo yung mga bagong... Actually, no, hindi ito bago. Ito'y luma at ito'y laman ng salita ng Panginoon. Pero napakaganda yung pagkakaput into word ng Baptist Confession of Faith at tingin ko tayo ay makakapakinabang sa pagtingin natin dito. Sa chapter 6, paragraph 2, about man's fall or the fall of man, ito ang sabi sa paragraph 2, our first parents, Adam and Eve, by this sin fell from their original righteousness and communion with God, and we in them, whereby death came upon all becoming dead in sin and wholly defiled in all the faculties and parts of our soul and body. At mahalaga yun, wholly defiled. Pag sinabing wholly, buo, in all faculties and parts of our soul and body. Walang hindi apektado. Kaya nga ang tawag ng ibang theologian dito is radical depravity. Radical in the sense na walang lugar, hindi yung intensity, pero yung naapektuhan, walang hindi apektado. The whole of man, dyan sa ating notes, the whole of man is affected by sin. Apektado ang kanyang kalooban, apektado ang kanyang puso, apektado ang kanyang emosyon, apektado ang kanyang pagnanasa, apektado ng kasalanan, maging ang kanyang pisikal na katawan. Walang hindi apektado ng kasalanan sa tao. Apektado ang tao. Ang sabi pa sa paragraph 3, they, Adam and Eve, being the root, and by God's appointment, standing in the room instead of all mankind, they are our federal representative, the guilt of sin was imputed and corrupted nature conveyed. Ito yung dalawa na atin nakita, yung guilty status at yung fallen nature. To all their posterity, sabihin lahat ng kanilang mga anak, lahat ng mga lumabas sa kanila, at sino yun? Kasama tayo doon. Descending from them by ordinary generation, by procreation. At anong lundo nito? Being now conceived in sin and by nature, children of wrath, the servants of sin, the subjects of death, and all other misery, spiritual, temporal, and eternal. Yun yung ating kalagayan. Pero hinighlight ko ito, dito tayo babalik mamaya, unless the Lord Jesus set them free. Ito yung kalagayan, liban, palayain ni Jesucristo. Sa chapter 6, paragraph 4, again about man's fall from this original corruption whereby we are utterly indisposed. Ibig sabihin ng indisposed, unwilling. Utterly disabled. Ibig sabihin incapacitated, walang kayang gawin.
and made opposite to all good and wholly inclined to evil, do proceed all actual transgressions. Okay, nakita ko natin dito, binigyan niya ng pansin yung original corruption, ito yung ugat, and then yung actual transgressions, yun yung bunga, yun yung mga kasalanan na nagagawa natin. So bakit tayo nakakagawa ng kasalanan? Sapagkat again, ang masamang puno ay nalalaman dahil sa pamamagitan ng masamang bunga, at yun ay masamang puno dahil sa masamang ugat. At ito yung ugat, ang estado at yung likas ng pagiging makasalanan. At binigyan natin ng diin dyan yung unwilling and disabled. Hindi gusto at hindi kaya dahil sa apekto ng kasalanan. Sa Romans 8 verse 7, binigyan natin ito ng pansin kanina at bibigyan natin ng pansin yung ikalawang bahagi. Because the carnal mind, that is the unsaved, is enmity against God. At paano ito nakikita? For it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Sabi ni Pablo, not subject to the law of God, indisposed, unwilling, ayaw. At ano pa? Neither indeed can be. Walang kakayahan. That word can speaks of ability, hindi kaya. Incapacitated ang taong makasalanan sa kanyang likas na kalagayan. Ito ang sitwasyon ng tao. Again, going back sa Baptist Confession of Faith ng 1689, chapter 9, paragraph 3. And this chapter 9 is about man's free will. Ano ang sabi? Man, by his fall into a state of sin, again, we fell sa ating mga unang magulang kay Eva, kasama tayong nahulog. By his fall into a state of sin, has wholly lost all ability of will to any spiritual good accompanying salvation. So as a natural man being altogether averse from that good and dead in sin, and is not able by his own strength to convert himself or to prepare himself thereunto. At ang gusto kong bigyan natin ng diin ho dito ay yung naka-red highlight, ay naka-red letter, has wholly lost all ability of will to any spiritual good accompanying salvation. Epekto ito ng kasalanan. Wala siyang anumang kakayahan at wala siyang anumang pagnanasa na gawin yung kailangang gawin upang siya ay maligtas. Ayaw niya at hindi niya kaya. Ito ang kalagayan ng isang taong makasalanan. Ayaw niya at hindi niya kaya. So anong punto? Man, as a sinner, is totally unwilling and unable to do or to will any spiritual good unto salvation. Ang punto ay ito. Tayo'y hahayo at mangangaral ng ebanghelyo. Ang ating kakausapin ay ayaw niya at hindi niya kaya na lumapit kay Kristo para siya maligtas. At actually, makikita natin ngayon, kaya pala ang general reaction ng tao pagdating sa ebanghelyo, pagdating sa mga spiritual na bagay ay hindi paglapit kung hindi paglayo. Sabi ko nung minsan sa kausap ko, pag nagbukas ka ng isang case na beer, maraming lalapit kahit hindi mo tinawag, pero pag binuksan mo ang Biblia, maraming lalayo kahit tinatawag mo. Again, this is just man being consistent sa kanyang nature, which is the fallen nature, apektado ng kasalanan. In theology, ang tawag ho dito ay ito. It's either total depravity, total inability, radical depravity, or radical corruption, or pervasive depravity. So, pag nagbasa kayo, ay ma-encounter nyo itong mga term na ito para alam nyo kung ano yung ibig sabihin. At madalas ginagamit itong total depravity or radical depravity or corruption ng tao.
Now, again, lahat ng ito ay walang katuturan kung hindi sang-ayon sa Biblia. So, tingnan natin yung mga Bible passages about this biblical truth. Romans 8 verse 6 and 7, nakita na po natin ang bahagya ito. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. So makita natin dito yung carnally minded and spiritually minded. Yung carnally minded ay unsaved, yung spiritually minded is the saved. Okay, yun yung pinag-uusapan. Unsaved and saved, non-Christian and Christian. Verse 7, because the carnal mind, that is the non-Christian, is enmity against God. Yun yung disposition niya. Ayaw niya, hindi lang siya basta, hindi niya type. Kung hindi, he is hostile. May rahas, may pakikipag-away laban sa Diyos. Hindi lang siya, hindi niya type. Okay? Ang nais niya ay salakayin, lusubin, hostile siya, may rahas. For it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Bigyan natin ng diin siya. The carnal mind is the unregenerated or unsaved. Sa John chapter 3 verse 19. Alala ko ho, bago ko natin basahin ito, naalala ko may nakausap ako minsan. Ang sabi niya, ang taong makasalanan ay parang taong nasa kulungan at kapag binuksan mo ang pintuan, siya'y lalapit sa pinto para makalabas. Well, again, that is parang logically true at mukhang kapanipaniwala, pero hindi yun ang pinipinta ng Biblia. Ang taong makasalanan ay parang nasa loob ng kulungan at gusto niya doon. Gusto niya sa loob. Sabi ng John 3 verse 19, and this is the condemnation, the light is come into the world, and men loved darkness rather than light, because their deeds were evil. For everyone that doeth evil hated the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved. Ayaw niya at hindi siya lalapit. Ba't hindi siya lalapit? Kasi ayaw niya. Then makikita tayo mamaya, hindi siya lalapit kasi hindi niya kaya. So hindi lang siya basta hindi niya kaya, meron siyang talagang pagkamuhi at pag-ayaw sa liwanag. This is the natural response of a sinner to the light of the gospel, to hate it and to reject it. So pag ang tao ay binahagian natin ng salita ng Panginoon, i-share natin ng ebanghelyo, and rather than believing ay maaari naranasan pa nating meron pang hostile reaction, and I hope yung hostile reaction ay tama ang sinabi ng isang mangangaral, kamuhi-muhi na ang ebanghelyo sa makasalanan, wag na nating dagdagan ito. Sana wag masumpungan na yung hostile reaction ay hindi dahil sa ating ugali o sa kaparaanan ng ating pagbabahagi. Kundi hayaan natin na yung hostile reaction nila ay dun sa katotohanan. Nevertheless, ang punto nito ay ang pagtanggi ng tao at maaaring hostile reaction pa sa ebanghelyong dinadala sa kanila, they are responding. Nagtumutugon sila sang ayon sa kanilang natural na kalagayan na pagiging makasalanan. Ito ang sinasabi ng salita ng Panginoon. John 6 verse 44 and 65, very important verses. Ayun, pasensya na ho, nag-disconnect ho tayo. Hindi niya sinasabing walang may gusto, pero walang may kaya. No man can come to me. And sa context ng John 6, coming to Christ is coming to Him by faith and being saved. So no man can come to me, said John 6 verse 65. And he said, therefore said I unto you that no man can come to me. Babalikan natin itong mga verses ho na ito. Note, can pertains to ability, and no man has the ability to come to Christ to be saved. Walang taong may kayang lumapit kay Kristo para maligtas. Kung ikaw ay makikipag-argumento, hindi kaya. Well, anong gagawin mo sa sinabing ito ni Jesus? No man can come to me. Yung ating kakausapin para yung ating babahagian ng ebanghelyo, hindi
hindi niya kayang sumampalataya. Ayaw niya. At hindi niya kaya. Hindi niya kaya. Romans 3:11, there is none that understandeth, there is none that seeketh after God. Ang sabi diyan, there's none that understand. Walang nakakaunawa. Now, linawin natin ito. Ang isang hindi ligtas na tao ay maaaring magkaroon ng intellectual o theoretical knowledge patungkol o pagkaunawa patungkol sa Diyos, o maaaring kaya niyang saysayin ng mas malinaw sa atin ang doktrina ng kaligtasan. Pwede siyang magkaroon ng theoretical knowledge. Pero ang hindi maaari, but none in and of themselves can have a personal or experiential knowledge by faith about God and salvation. Yun ang hindi nila kaya. Na tunay na sumampalataya. So, kaya bang mag-grasp ng kanilang intellect? Yes. Pero kaya ba nilang at gusto ba nilang sampalatayanan? No. Ito ang kalagayan ng taong makasalanan. So, there are many people who seemingly are seeking God. Meron maraming mga tao na tila baga hinahanap ang Diyos, pero madalas, ang kanilang hinahanap ay hindi ang Diyos, kung hindi ang kanilang hinahanap ay yung mga biyaya o benepisyo na resulta ng pagkakaroon ng kaligtasan at tunay na relasyon sa Diyos. Pero hindi Diyos ang kanilang hinahanap. Madalas kong example ay si Mayor. Madaming humahanap kay Mayor dahil ba cute na cute sila kay Mayor, dahil ba puging-pugi sila kay Mayor, hangang-hanga sila. No. Maraming humahanap kay Mayor kasi may kailangan kay Mayor. At si Mayor ay daan lamang para makuha yung gusto nila. At maraming mga tao gusto ang langit na siyang pinaka-komportable at walang problemang lugar para sa kanila. Sabi ko nga ho nung minsan sa church, gusto ko sa langit kasi masaya ako doon. Wala akong problema doon. Wala na akong sakit doon. Gusto ko sa langit kasi wala na akong utang doon. Wala na akong poproblemahin doon. Puro gusto ko sa langit dahil kay ako. At syempre, pag dumawas ka dyan, at kahit sino halos tanongin mo, pag namatay ka, saan mo gustong pumunta? Sa langit o sa impyerno? At nasa tamang kaisipan ay magsasabing syempre sa langit. Hindi dahil gusto nila ang Diyos, kundi dahil mahal nila yung kanilang sarili. At yung ibang hinahanap ay kapayapaan, fulfillment, joy, blessing, even physical blessing or healing. And God just becomes a means for their desire. Hindi nila gusto ang Diyos, meron lang silang gusto na makuha, at kung ang Diyos ang kaparaanan nun, o sige, dadaan sila sa Diyos. Pero hindi nila hinahanap ang Diyos. 1 Corinthians 2, verse 14. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. Again, this is the natural man, the unsaved. At ang sabi diyan, they are unwilling and unable. Hindi sila, it is not that they want to, but unable, they despise spiritual things. It is foolishness unto them. Hindi dahil gusto nila, pero hindi lang nila kaya. No. As we have said kanina, talagang meron silang hostility. Ang tingin nila dito, that's foolishness. Salvation by faith alone, foolishness. Si Kristo lang, foolishness. Ito ang kalagayan ng tao. Ayaw, hindi kaya. What's the point? The biblical witness about the sinner's status of the hearers of the gospel is that they are all unwilling and unable to come to Christ in faith unto salvation. Ito ang biblical witness. Ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Now, hindi man lumalapat sa ating lohika o hindi man lumalapat sa ating panlasa, pero ito ang lumalapat sa sinasabi ng salita ng Diyos. Ang makasalanan, ayaw at hindi kaya. Now, maaaring ang magiging kaisipan, bakit pa tayo magsosoul winning? Bakit pa natin ibabahagi ang salita ng Diyos? Ayaw pala nila at hindi nila kaya. Bakit nga ba? Nasaan pa yung pag-asa natin sa paghahayag ng Ebanghelyo? Nakatingin ba tayo sa tao na merong something good sa kanila? Nakatingin ba tayo sa ating sarili na sapat ang kakayahan nating mangumbinsi?
O kung tayo nakatingin sa ating sarili at nakatingin sa tao at ngayon makikita natin na anumang husay natin, ayaw nila at hindi nila kaya, o anumang bait nila ay ayaw pa rin nila at hindi nila kayang sumampalataya at lumapit kay Kristo, so makikita natin ang pag-asa ay wala sa kanila at wala rin sa atin. Wala saan ang pag-asa. Ito ang ating hinaharap sa tuwing nangangaral tayo ng ebanghelyo sa hindi ligtas. Pero ang pag-asa natin ay wala sa tao, wala sa soul winner, wala sa soul win, kung hindi nasa Diyos. Balik tayo sa sinabi ni Jesus sa John 6:44. No man can come to me. That's very bad news. Pero salamat na lang may sinunod si Jesus na sinabi, except the Father which hath sent me draw him. There is an exemption. Sa lahat ng mga tao na makasalanan na hindi kaya, may exemption. At saan manggagaling yung exemption? Galing sa kalooban ng no. The Father draw him. At yung word na draw dito, yung word na ito ay ginagamit pag nagdodraw ka ng tubig mula sa balon, naghahatak ka. It is the Father wooing, drawing the sinner. Hinihila, kinukuha ang makasalanan. Verse 65, and he said, therefore said I unto you that no man can come to me. And again, yung word na paglapit kay Kristo, ibig sabihin pananampalataya kay Kristo, at ang sabi niya, except it were given unto him of my Father. Liban na lang na ibigay. Alin ang ibibigay? Yung paglapit. Alin ang ibibigay? Yung pagsampalataya. Here is our hope. Hindi yung method at husay ng argument ng soul winner. Gano'n man method ng gawin natin at argumento na gawin natin, ang kausap natin ay ayaw at hindi kaya. Well, saan tayo titingin? Titingin tayo sa Diyos. Remember yung sabi ni Pablo, ang kaya lang natin gawin ay magtanim at magdilig. Yun lang ang kaya natin gawin. Tanim, dilig, tanim, dilig, tanim, dilig. At titingin tayo sa Diyos na magbibigay ng pagtubo. Kaya lang natin gawin ay isa-isay sa kanila. The best that we can, ibahagi sa kanila sa pinakamalinaw, pinakatapat na paraan na kailangan at magagawa natin. Tanim, dilig. At ang Diyos ang maaaring magligtas. Point, the only hope that we have in evangelism is found not in the soul winner, in our methods or zeal, not in the sinner na ayaw at hindi kaya, but in God only. So makikita ho natin sa point number 4, the sinner status ng hearer, dahil sila ay makasalanan. Nakita natin na hindi lang pala dahil sila ay lumabag sa batas, no. Merong mas malalim na kalagayan. Merong mas matinding epekto ang kasalanan. Ang tanging pag-asa lang ng mga naghahayag ng ebanghelyo ay walang iba, hindi ang Diyos na kikilos, ang Diyos na kukuha sa Kanya, ang Diyos na magbibigay ng pananampalataya. Kagaya sinabi ni Pablo sa Thessalonians, ang Diyos na tatawag sa pamamagitan ng pangangaral ng ebanghelyo. Anong trabaho natin? Magtanim at magdilig. At ang Diyos ang magliligtas. So this is the sinner status of the hearer. Tingnan natin, Lord willing, sa Wednesday, medyo mas i-expound pa natin yung epekto nito sa pag-soul winning, yung pagiging makasalanan ng tao. I hope ay medyo nalinawan ilang mga bagay, natuto tayo ng katotohanan ng salita ng Diyos. At kung meron malalabo, kung meron katanungan, again, please do comment, please send me a direct message. I-detail po natin yan sa biyaya ng Panginoon. Nawa, ang pag-asa natin ay patuloy na maangkla sa Panginoon na nagliligtas patuloy ng mga makasalanan. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, maraming salamat po sa biyaya mo, sa katapatan mo. Salamat po sa katotohanan mo. Salamat po sa pagtuturo mo. At Lord, nakita namin kung gaano kagrabe ang epekto ng kasalanan. Pero gaano man to kalalim, gaano man to katindi, nakikita pa rin namin. Mas lalong matindi
ang biyaya mo na nagliligtas sa makasalanan. O Panginoon, sa bawat paghayo namin, bawat pagsusubok namin, na pagbabahagi ng iyong salita, tulungan mo kami na tumingin sa iyo, hindi sa aming mga sarili, hindi sa mga taong kausap namin, kundi sa iyo, na nagliligtas. Tulungan mo kami ingatan sa buong magdamag na ito, maging sa aming prayer meeting maya-maya, ikaw po nawa ang magpala. Dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Palagyan mga kapatid, meron po tayong panamandalian na prayer meeting around 7. After 10 minutes ay bubuksan ko po ang atin hong prayer room. Nawa magkasama ho tayo sa ating tulong panalangin. God bless po. Magandang gabi. Ingat po tayong lagi.